Dumaan muna nga pala ako sa bilihan ng gamot. Kasi inutusan ako ng kapatid ko. Kapag umaga talaga masarap maglakad. Marami nagsasabi sa akin bakit tayo ko mag-tricycle. Sabi ko sa kanila mas masarap maglakad lalo pag maagang maaga. Kaya nadaan nga pala ako sa maglulugaw, bumili muna ako. Kasi nung gabi nagchat sa akin ang kapatid ko, ibili ko raw si nanay ng lugaw. Diyan kasi sa amin bago pumasok may lugawan. Kaya nadaan lang din ako. Shout out sa tuta na yan, lagi kong nakikita. Hello kay Cousin dyan na lagi akong pinagtatawanan. Kapag daw kasi napapanood niya ang video ko, natatawa siya lagi. Ito na naman ang magandang view. Pagpasok ko sa gate, naku, ayun na si nanay, hinihintay na ako. Kaya mamilas, agad-agad hinayos ko ang kanyang pagkain. Di na nga siya sumunod sa akin sa kusina. Kasi sabi ko sa kanya, isasalin ko lang ang kanyang lugaw. Pagkabigay ko nga mga mamilas, eto, naghugas na ako ng pinggan. Ang dami kong gawain dito talaga mga mamilas. Aminin natin, lahat ng ginagawa natin, dati nanay natin ang gumagawa. Ngayon na mahina na siya, kailangan tayo na ang gagawa ng lahat ng gawain niya. Pagkasilip ko sa kanya, ayun, ubos na ang kanyang lugaw. Hindi siya gutom niyan. Nagpakuha nga siya ng inumin sa akin. Kasi nauho daw siya pagkaubos ng kanyang lugaw. Alam nyo, kahit na mapakainit ng lugaw, sandali lang kinain ng nanay ko. Kapag mamaya-maya si Ining ang dinalang ko ng pagkain na umagahan, magre-reklamo tiyak na nanay ko, sasabihin niya ba't siya hindi ko papakainin. Pero kumain na yon. Mas madalas 2 beses siyang nag-aalmusal. Kasi pag pinakain mo ng una, sasabihin niya hindi pa rin siya kumakain. Kaya ayun, nadodoble ang kain niya. Alam niyo mga mamilas, ginagawa kong lahat ng ito. Kasi mahal ko si nanay at si Ining. Kahit anong pagod, hindi ko nararamdaman. Basta magawa ko sa kanila ang para sa kanila. Ayan nga mga mamilas, ipagluluto ko sila ng torta. Marami kasing natira nung niluto ko sa kanila yung giniling. Gusto nga nila yung ganyang luto kapag may natitira. Paborito kasi yan ng kapatid ko. Aminin natin mga mamilas, ganyan din ang ginagawa natin kapag may tira tayong giniling. Kapag nandito ako sa kusina at nakikita ko yung mga gagawain ko, parang walang katapusan. Bakit nga ba ang mga gawain dito sa bahay hindi nauubos? Tingnan mo nga, ang daming kalat. Ayan na nga mga mamilas, inumpisahan ko ng ipirito. Ayan, at may sumilip na naman sa akin. Naku, nagugutom ulit yan. Tingnan mo, mamaya-maya pag binigyan ko ang kapatid ko ng pagkain dyan, maghahanap din siya. Wala naman akong magawa kundi bigyan din. Luto ako ng luto dyan, hindi ko alam kung gising na yung kapatid ko. Dati ganyan din akong gumising tanghali na nung wala pa akong obligasyon sa kanila. Halos magtatanghalian na kung magising ako. Ayun, si nanay kung ano-ano ang ginagawa. Alam nyo mga mamilas, hindi napapakalian sa isang lugar. Uupo lang saglit tapos tatayo na. Tapos maglalalakad kung saan-saan. Ayun, diba sabi ko sa inyo, nagugutom na siya ulit. Ayun, at kinain ang pagkain ng kapatid ko. Hinayaan ko na lang. Ayan, at naluto ko ng lahat. Nakita nyo, parang hindi ako napapagod, nakukuha ko pang umiti. Kahit ang dami ko nang nagawa dyan. Kapag kasi mga mamilas, bukal sa kalooban mo ang ginagawa mo, parang hindi ka napapagod. Parang nga ako diyan si Super Inday. Kasi pagkatapos ko dito, sa amin naman, ang dami ring gawain. Pero kapag dumating ang kalaban ko, ang katamaran, naku, panigurado pagdating sa amin, matutulog muna ako. Kadalasan kasi ganun ang ginagawa ko. Lalo na kapag hindi ako nakatulog ng maayos sa gabi. Ayan, ginawa ko muna sila diyan ng yelo. Kasi nga naman napakainit, sobra. Kaya bago ko umalis dyan, nilalagyan ko muna ng yelo ang kanilang inuminan. Sanay din naman kasi ang kapatid ko uminom ng malamig. Kahit na kagigising lang. Naku, kung ako yun, sasaktan ako ng tiyan. Kasi mas masarap sa akin ang maligamgam kahit mainit. Ayan na nga mga mamilas, tapos na ako sa kusina. Pero doon sa loob, hindi pa. Sus Mariosep Kalabaw, nagulat ako diyan sa kapatid ko. Pareho nga kami nagkagulatan. Sabi ko sa kanya, sarap ng buhay mo. Natapos na ako magluto at maglinis sa kusina. Ikaw, ngayon palang bumangon. Wala na yata siyang kakainin kasi kinain na ng nanay ko. Kasi naman, kapag bumabangon, ubos na ang grasya. Wala nang natira sa kanya kahit isa.
Buti na lang mas matalino ako sa nanay ko. Akala niya maiisahan niya ako sa pagkain nila. Siyempre hindi. May nakatabi na talagang pagkain para kay Ining. Kasi kung inilagay ko lahat sa lamesa, paniguradong ubos yun. Ayan nga, at habang kumakain si Ining, nakapagchika muna ako. Pero nagpahinga ako dyan ng sandali. Kasi nga, pagod na ang Mami Lash nyo. Na medyo matagal na kami nakapagkwentuhan, nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, uwi na ako. Bye-bye, God bless.